Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Mr. Jason sa. Sabi niya, pakibulong nga sino sa mga sangkot sa kidnapping ni PRRD ang namimilipit na sa sakit at mukhang mauuna pa yata? Question mark. Mahirap din itong nakatira ka sa bundok na pag-iiwanan ka sa balita. So ano ba ito? Hindi ko alam. May picture siyang ipinakita, kaya lang wala namang mukha. So nagtatanong siya, is it true na sa mga sangkot, marami naman silang sangkot, sa kidnapping kay PRRD is merong kakasakit, namimilipit sa sakit at mauuna pa. Tingnan natin ang mga comments. Tom Mascareñas, kilala ko ito. Bishop. Karma, ang gaba, dili, magsaba. Annalyn Magarin, unti-unti nang natutupad ang birthday wish ni Miss Cara David. Merong isang Archbishop, makalimutan ko yung pangalan. Nagbisa siya. Before I die, sabi niya, kasi matanda na, mga 80 plus na ata yung arsobispo ng Roman Catholic. Before I die, sabi niya, sana mauna pa ang mga kurakot na mamamatay sa akin. Okay. Jay High, sabi niya, that's what we call karma. Peace Garden, sir, sila ba? Dehan, similarly looking that who was hiding his face sa kalye. Ibiyang Naag, sana lahat ng gumawa ng di maganda sa mga Duterte ay dapuan ng matinding karma na magpapahirap sa kanila habang buhay. Wag naman. But, hindi mo talaga ma-break ang law of karma or whatever you sow, you reap. Magtanim ka ng masama sa iyong kapwa-tao, aani ka rin ng masama. Magtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Merong tawag dyan, yung mga kababayan natin sa Cordillera. Nakalimutan ko yung term nila. Na kaya maraming mababait. Hindi naman lahat, kailang karamihan, mababait ang mga taga-Cordillera siguro. Dahil sa kultura na ito na ipinasa nila, galing pa sa kanunuan nila, pinasa sa mga next generation hanggang ngayon pre-na-practice. Kasi yun nga, kalimutan ko yung term. Kaya ulitin ko, halos lahat ng mga kababayan nating Cordilleran, so igurot, mababait. They are nagtatanim sila ng maganda. Kasi babalikan sila ng masama pag So, update na lang tayo kaya kasi hindi ko alam kung gaano katotoo ito. Na-shock lang ako mayroon bang may sakit? Sino kaya? I don't know. Paki-comment man kung may update kay PRRD sa di ba? Ang hinihintay natin ngayon yung kanyang interim release. May nabasa akong post kanina, yung Office of the Public Counsel sa ICC. Anong tawag doon? Nireject nila ang proposal ng defense o yung Senator Nick Kaufman. Yung tungkol sa kalagayan ni PRRD, ang request kasi indefinite, i-postpone ang trial kasi yung physical condition ni PRRD, he's not fit to undergo trial anymore. Sabi ng defense, merong isang medical expert appointed by ICC na nag-examine mismo. So, ibig sabihin, kung appointed by ICC, talagang credible. Ito namang sinasabi ng Office of Public Counsel o prosecutor ba,
nag-recommend sila ng 3 other experts to determine yung physical or mental na status ni PRRD kung talaga bang hindi niya na makayanan mag-stand trial. Kasi nga, parang may dementia na siya. Yung memory niya hindi na katulad ng dati. So I don't know, ipagpatuloy po nating ipag-pray. Ako, araw-araw kong pinag-pray-pray ang kalagayan ni Tatay Digong natin. Lalo na itong kanyang health. Dementia, most likely, basta yung ganyang edad, yun na yun. Nakasama pa sa kanya yung nakakulong. Kasi kung nasa labas lang siya, hindi nangyari yung kinidnap siya, baka hindi pa siya ganyan. Kasi very sharp pa ang pag-iisip niya nung kailan ba yung war on drugs na Quadcom hearing sa Kamara, pati ang hearing sa Senado. Very sharp siya. Gumagana pa ang kanyang memory. Kaya lang itong pagkakulong niya dahil sa kalungkutan, dahil sa pagkain, dahil sa klema, yun, nakadagdag na lahat sa kanyang kalagayan. Kaya ito, ano ba yung balita na nakulap siya? Bigla lang nakulap sa kanyang kwarto. Dinala sa hospital, laboratory test. Tapos winilper check kuno ng gobyerno. Ano ba naman yan? So, ipagdasal natin ang ating dating Pangulong Duterte. Yung post niyang nababasa ko is, ang bilis daw ng gobyernong ito na, ayun, nahanap nila kaagad si Alice Go nung tumakas. Napabalik nila kaagad si ex-Congressman Teves. Ano pa? Nahanap nila kaagad ang heartbeat ni Pastor Kibuloy. Ang dali nilang kinidnap at dinala sa The Hague, Netherlands si Tatay Digong. Yung mga nagnanakaw ng bilyones, anong ginagawa nila? Wala. Pinapabayaan lang na enjoying, papasyal-pasyal lang sa iba't ibang bansa. So, ganyan na po ang ating gobyerno ngayon. Iniimbestigahan ko kailang wala kang makitang sinseridad nila na panagutin ang mga nagkasala. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Yan ni Junior, so mag-abono siya karon. Muna ni ang itsura siyang kapinga 2 ka bulan oh. 2 ka bulan. 2 siya ka bulan. Wala na mga sanga. Unom na kasanga ba? Unom na. Tulo na siya ka bangag. Bangag. 2 ka kutsara nga abono, urea og complete. Okay. Tabunan para nga musuhip gid ang kape. Nakabulan. Mga tambok kaayong sidling. Karon naman sa pag-abono naga-spray na pod. Salamat sa nagsuporta sa pagpananam namo og kape nga hinungdan maka-eskwela na gyud mi sa amo ang mga anak. Yeah, salamat po sa Ginoo. Salamat kaayo.